Okay. As you can see, the further we develop our application, the more files we're going to write. Okay? And when we finish the application, we end up mixing multiple classes in a single package. Now we want to be more organized. So one way to organize is basically you group those similar classes or classes that function the same thing in separate packages from the other classes. So as we can see, we have here models. When we say models again, those are classes or blueprint for objects that we are using in our application. In this, yung object na natin dito, number one is the student. We represent a student as an object in the programming world. Now, how to specify the information slash behavior for that, for any specific student object, we're going to define their model classes or classes slash blueprint to define them. That's the relationship between classes and objects. So si classes, dinedefine niya doon yung mga pwede mong ilagay na information and even the behavior for any object that you're trying to have a blueprint for. Si object naman, yun na yung instance of the class or an example of the class, a sample of the class with each unique value. Okay? For example, the class is student. Student has first name, last name, gender, blah, 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 blah. Now we're going to create an object of that class. Say, an object representing Mr. Lim. Ang first name niya is Simon, last name niya is Lim. Him, his record correspond to a specific object that is scope or defined by the class student or the blueprint class na student. Yan yung relationship ng object sa classes. And in Spring Boot, they are typically known as models. Data model. We model the entity. Pag sinabi nating entity, matututunan niyo yan kapag napunta kayo sa database management. Other term siya or other word to specify or relate to the object na ginagawa natin. Okay? So usually those are models. So gagawa tayo dito ng another package. I-right click lang natin to. Then we're going to click new package. Package is like a folder. Okay? Let's name it models. Gagawain ng models and then we just have to drag our models into it. Another object is the app user, the user that's going to use the application. A user can have username and password. Those are the information that we can store for a user. Pag gagawa ka later on ng user, like gagawa ka ng registration na feature, i-capture mo yung specific value, okay, for any specific object, any specific user that will equate to a specific object of the user class. Okay? Ang ginagawa ko, I'm just reviewing you on the concept of that. Okay? Kailangan nyo mag-gets yan. Okay? Like, dun sa project nyo, yung entity that you are basically involving in your application in the coffee program is the coffee. Later on, magdadagdag kayo ng user para makapaglagay nyo mag-access. And then, further are orders entity, may makikreate na order. Gagawa natin yan ng separate na class. Okay, so that we can represent every order as an object with the class order. Okay? So, yan si model. Isa pa is si... Yun, dalawa lang sila. Now, meron din tayong controller dito. Gawa din tayo ng separate. Pag ganito yung ginawa nyo, automatic na i-rename niya yung mga files na. Okay? Yan ang kagandahan ng code editor natin. Okay? Say for example, gawa tayo ng package. Ang package naman ngayon is controllers. Dito natin ilalagay yung mga controllers natin. What are controllers? Controllers are classes that
handles requests and process the information for response to the specific request. Okay, yun yung nag-handle doon sa mga routes na tinatype ni user doon sa browser bar, address bar natin. Those are controllers. So, as you can see, look at this. This is one controller. Ang package niya is student. Pag minove ko ito doon, tignan nyo, automatic na magbabago yun. Ang tawag kasi dito sa ginagawa natin, refactoring. It's a kind of refactoring. When I click refactor, it will automatically apply changes necessary for this file after moving it to a separate package while it's currently inside the student. Tingnan nyo ang mangyayari. Refactor, yun na, magic na dyan. Okay? At hindi mo na imano-mano yan. Kung nag-BBS code ka, imano-mano mo yan. Otherwise, mag-error. Okay? This package code there, it simply tells that this class is belong to this package. Now, if you want to use that, where did we use the controller? Wala, hindi mo naman natin rin-reference yan. Makikita nyo dito na nag-import siya ng, nag-import na siya. If classes belong to the same package, you don't need to import. But a class, you want it to be used in another class na belongs sa different package, you have to import it already. So instead, already importing the app user because it is used in the auth controller. Okay? I-move din natin si student. Lagay natin dito. And then refactor. And then last but not the least, we also have services. Services are components or beans, okay, that we use to perform business logic. Like calculations dito, magkakalculate tayo dito on. Ano pa? It handles any functionality that pertains to the specific model, like reading the data from the CSV, okay? Searching for an entry using a keyword. Those are basically service classes. So we're going to further create another directory here or package. Let's just name it as services. Services. Okay? And then, lagyan natin sa dyan. And then, ito rin siya. Refactor. Now, we're going to leave student application, the core application, externally or in the parent package. Okay na siya dyan. Huwag nyo na siyang lipat. Now, let's deal with file upload. I'm just going to walk you through. Hindi ko na i-record to. This is finished already. What I will do is run this application. Meron kang tanong kanina, you can re-ask that. May question ka kanina umaga. Yung save. Saan yung tanong mo na? Yung save na sinasabi mo kanina. Saan controller? Sa? Ot? Ito? Services ni... ito na yung sinasabi ko. Yan. This will be used for saving new users. Hindi pa natin nagagawa. Simple lang naman. Magre-register. Itong gagawin lang natin dito is i-write lang natin siya doon sa CSV. Same lang din sa student service. Pero, si app user that set password, palitan natin yan ng encrypted. I-encode dapat natin yan. So, how do we do that? New bcrypt. Then, that encode. Ang i-encode lang din natin is yung sarili na. Ipas lang din natin yan yung app.user.get password. That, you have to do that before saving the user. How? Why? So that when you save it, ang magsisave dito ay encrypted, hindi plain text. Number one rule for security, you do not store password as plain text. You have to encrypt it.
or hash it. You have to mask it with using an algorithm so that it's not easily disclosed in cases that your application will be ma-hack or yung database mismo ang ma-hack. Okay, safe pa rin yan, hindi na mababasa yan. I-calculate mo yan using a program para ma-decode mo siya. And hindi mo basta-basta ma-decode yan. Okay? Kapag nagko-confirm ka ng password later on, it's not basically transforming this to the plain text. Hindi. Yung password na confirm mo dyan, ay compare mo dyan, that will be encoded and then encoded or encrypted versus that, imamatch na kung magkapareha sila. Hindi niya i-decode. There's no decoding that happens when you match a password and the hash password during login. Okay? Because it's not so easy to decode it. Kung napakadali lang, padalaanan mo lang siya ng function na decode. Wala namang decode. Walang function na decode. Tingnan niya. Walang decode. I just assume. Tingnan niyo, walang decode. Wala. It's just encode. Okay? And then, save new user like saving student in the student service. Ano lang? Yung registration form is like just yung registration ng student, ng new student. Ganun lang din. Pero yung registration na yun is not for the user of the system, yung admin rather, but for the people that will all order coffee. Just going to, marami pa naman tayong time na mag-meeting, di-discuss ko na lang yung security. Wala, yung ngayon, i-check ko sa activity 2 ba yun? Wala muna. Hindi ko naman nilagay dun. Gusto mo ba ilagay ko? Okay, dito tayo sa kwan. Okay, run lang natin ito. May raman na ba ito? Ayan. Si Angel Wong. Run natin. Ay, may papel. May tinapay pa ako dito. May pambato pa ako. Sige, makukulit kayo ah. Sino nag-iingay? Sampulan natin, gusto nyo? Sino nagko-content dito sa Facebook? Si Hana. Hana, videoin mo ako. Content natin, batuin natin ng tinapay. Teacher ng babato ng tinapay. Kaya, labas mo na yung camera mo. Sino yung batuin natin? Ikaw? Babato ko? Oh, Kats. Videoin mo na. Sure ka? Kainin mo to kahit hindi mo masalo Ay, pero bastos ba mag-alis ng tinapay? Nakunin mo na lang dito. Baka may ma-open ako ng mga bawal sa religion nila. Ay, ang pangit. Wait lang, ayusin lang natin yun. Ang pangit. Ano natin yan ayusin? Punta tayo dun sa login. Paano magdagdag ng JavaScript? Parehas lang din doon sa WebDev. Ilagay niyo lang sila sa static. And then i-refer nyo siya using script and then THSRC. Yan lang. Okay? And mag-apply na rin kayo dyan. Hindi, tuturo pa naman natin yung tinuro ko na yung navigation bar, di ba? Yung responsive, yung merong menu. Gawan nyo na siya ng ganun. Okay? Kain-kain na yan. So, login, form error. Ayusin lang natin yung login CSS.
Kasi hindi maganda. Dito guys, yung sinasabi ko, pag maglalagay kayo ng ng JavaScript, another directory, gawa lang din kayo dyan ng JS. Oh, sorry. This should be under the static. I-drag nyo lang siya. Kung pwede. Kung ayaw, i-edit nyo na lang, refactor, and then move directory, i-move nyo siya dun kay static. Ay, tama lang. Naka-static na pala siya. So, new file. Gawa tayo dyan ng JavaScript. You can call it app.js. Okay? Add. And then, di pa tayo nag-perform ng JavaScript form validation. Gagawin natin yun later on. Turo ko na lahat ng ituturo ko sa WebDev 2. Bago ako alis. Dito rin lang natin ilagay, script, and then SRC. But since we're going to get it from there, we're going to use TH, SRC, and then equal, and then this begins with dot, and then slash JS slash app.js. Then, like that one. Katulad lang din siya doon, ito. Hindi niya para mabasa ito. I think nababasa niya yan. Okay lang din na ganyan. This is just okay. Pero may problema dun sa login CSS natin. Login container. Ayusin lang natin to. Login container each one. Login container. Ilagay natin yung styling. Kasi yung style wala siya. Kopyahin lang natin si ito. I think same lang sila nito. Kopyahin ko lang yan. Copy. Gamit tayo ng enter. Login. Or maybe yung form na lang. Let me just copy this one. Yan. And then, text align, center, login container label. Save ko nga. Tingnan ko kung merong effect. Naboboring na kayo mag-program? Bakit ba kasi naaral-aral natin yan? Anong rason bakit natin pinaaral? Yes. Kapag-aral mo si Sir Joker, yes. Magka-size din. Ay, saan? Papa. Ayan, okay na. Pero yung username, hindi pa maayos. Tingnan natin. Kasi yung nakalagay doon ay email. Pero text lang dapat dito. Text. Save. Para maayos naman. Hindi tayo nakakatawa. Bakit ba natin ito inaaral? Kailangan pa rin ito kasi alam nyo, sa lugar natin, ang dami pang mga enterprises, agencies na hindi pa nag-adapt ng technology. Wala pa. Tanungin ko nga kayo, may website ba ang San Juan? Bawang. Ito natin. Bawang.gov.page ba yun? Wala. Bawang Laon.
Tagabawang ako eh. Pero alam niyo kung saan nila ginawa ito? WordPress lang yan. Ew, cheap WordPress. Look at that. Diba? Bakit tayo nag-aaral? Uy, parang Lorma. Nag-aaral tayo para kapag-over tayo ng mga services. Mga services sa mga tao. Kailangan magkaroon ng ganyan. Ayun ba? Gawan mo ng website mo. Kailangan natin yung mga. Kaya mo yan, siguro. May mga iba natin yung website. Actually, may capsule. Advice ko capsule. Kagawa kami ng mobile Lorma. Mobile Lorma. Kagawa kami ng mobile Lorma. Marami pa tayong ipa-project. O, di ba? Malapit na. O yan, okay na siya. Username. Di ko alam kung anong username na nandun. Si Dars. Hi, Dars. Saan si Dars dito? Secret. Lagi. Save. Okay, mag-create tayo ng new student. Darwin. Darwin Charles. Charles Darwin. Then, pwede nyo rin i-limit ito kung until what date na pwedeng kwan. Sino naniniwala sa evolution? Saan siya na kwan? Ang pangalan niyo dun sa lugar dun sa ilalim ng lupa. Okay, maglagay tayo ng picture ng Charles Darwin. Kamukha mo nga, Darwin. Kamukha mo. I-save natin siya. Save. Save image. Lagyan natin siya sa download. Malalan natin siya ang Dars. Ayan na lang. Then, i-upload natin. Choose file. Then, save. Then, view. Hindi ko pa nga naayos yan, no? Pangit. Ayan na si Darwin Charles. Paano natin basahin na ngayon yung picture from that uploaded? So, ganito yung process. Let's go over again. So, saan tayo magsisimula? We go to the endpoint na nagtatanggap ng new student information. It's the student controller under the endpoint save. Okay, ito yung process. So, ito yung process. Let's go over that again. The process is we have to inject. Basically, it's not automatically captured by this. Kailangan natin mag-inject ng another object, multi-part file, which will be corresponds, which will correspond to the field image file. Si image file na yan yung input ng type niya file. Dito siya. I-walk ko na naman kayo sa process ha. Okay lang ba? Para magamay niyo siya. Repetition is the key to mastery. Ayun siya oh. Yung input type file. Okay? Image file, yan ay nakalagay. Ito, yan siya yan.
Okay? Kapag sinabi niya yung file, kung may laman, hindi ko pa tinay kung gagana kung walang picture. Magsisave siya sa profile picture ng object, which is na tayo kung multi-part ng file. I-inject na natin yan automatic na yan. And also, in order for this to accept file upload, kailangan yung i-enable or maglagay kayo dyan ng n attribute with the value multi-part or data. Kung wala ito, hindi masasama yung file. Ay iwan siya. Kumbaga yung aeroplano, ilipad na pero nasa baba pa rin yung mga passenger na iba. Mga file. Alala niyo yung registration ng git add push commit. Ang ginawa na, nag-git commit and push na siya, hindi pa siya nag-git add. Ano nangyari? Similar lang sila dito, yung ito lang ang nakalipad. Okay? So yan, and then punta tayo dito. So nilagay na natin dyan, we have to check. Dito na, dinagdag lang natin ito for the previous code. We are going to check if the profile picture has something in it or it's not empty. Hence, mayroon tayong exclamation point. Ano yung exclamation point again? It's not. We negate. If it is empty, ito ipapang-check. It's going to perform this. Now, if not empty, we revert it. Meaning, the only time we proceed processing the file if it's not empty. Okay, gagawa na tayo ng path data profile picture which corresponds to this one. Ito data and profile picture. Okay? Then afterwards, we're going to represent that in a file object so that we can check if it is existing or not. There could be chances na walang folder na ganyan. So hindi tayo makakapag-transfer, mag-error ito kung mag-transfer ka sa non-existing directory. So with this step, we're going to check if the folder is created already. If not, we're going to create it. Then, we proceed further to moving the uploaded file. Pag nag-upload ka ng file, guys, di ba, from client, going to server, yung image, lilipad siya. Yung image na ito, mapupunta siya sa temporary na directory. Temporary, ibig sabihin, mawawala yun pag mag-shutdown yung server. So we need to move it to a permanent directory. Yan yung gagawin ng code na ito. So first, gagawa tayo ng bagong file name. Re-rename natin siya. Nakita nyo, mag-generate na lang tayo ng UUID. Mas maganda. Use. I-refactor natin ito. Pangit ito to. So, we are generating a new file name. As you can see kanina, di ba, download.dpd yung file name niya. Tapos with that, ang naging effect is 0, which is the ID. Bakit 0 yung 0? Kasi A1 naman dapat. Dapat nilipat na rin natin yung database CSV doon. Wait lang, lipat ko lang siya. Para isa lang yung kinalalagyan ng mga data natin. Lagay natin siya doon sa data. Yun. I-refactor natin yan. Tignan lang natin yung student service. Balikan ko yan ha. Balikan ko yan. Punta lang ako sa student service. Tignan ko lang kung napalitan. No? So, hindi siya napalitan. So, i-rename ko to data / ganun. Yan. Kasi nilipat na natin. Kung hindi nyo palitan yan, mag-error, di na niya mahanap yun. As you can see kanina, 0, yan yung ID, pero hindi dapat 0 yan. Kasi kung magpapakita doon sa may database na, ito na yung mga file name. Ito yung file name ng file. Ito yung nandun. Nagsisave na rin siya yan. Pero kung gusto ko, mag-generate na lang ako ng panibagong name, ang randomly generated na file name. Kasi ang pangit tignan. Yan, pangit tignan. Rename na lang natin siya.
Okay? Okay. Paano natin gagawin yan? Ayusin ko lang ito para ma-improve yung pa natin. So the first thing is, ang gagamitin ko na file name ay hindi yung student ID at saka yung pangalan lang din ng one. Gagamitan ko siya ng UUID. Okay? UUID is unique. UUID ko yun. Universal Unique Identification. It's basically a random string. Ganito yung itsura niya. Pero to use that, kailangan kong i-import yung isang class. Ang pangalan ng class ay import java.util.uuid. UUID, Universal Unique Identifier. Yan ang ibig sabihin yan. Mag-generate yan ng random na UID. Okay, so to use that, papalitan ko ito. Okay, nakikinig pa kayo? Hindi na kayo nakikinig, hindi na ako magdi-discuss. Tingnan natin kung sino ang malugi. Palitan ko ito Instead na ganyan, what I will do is, I will remove this one. Papalitan ko dyan yung UUID dot random UUID plus, it's important, ano ba yung property ng file? Kailangan nyo matutunan nito. Ano ba yung property ng file? Hi, Darwin. Saan si Darwin? Hindi ikaw, ito. Ano ba yung property niya? We have download.jpg. Yung download, ano yung download? Yan yung file name. Ano naman yung .jpg? File extension. It's typical, any operating system, ang mga files, usually, pero hindi required, that every file is stored with an extension. Pero usually, ang file na nagsasave siya with a file name and extension. Now, gusto kong ikabit dun sa generated na yung random ID, ito lang. Kuhanin ko lang ito. How can I get that? So, I can get that JPEG there by using substring. Kuhanin ko lang yung .jpeg. Hindi ko isasama yung original file name. Yung .jpeg lang. So, alisin ko na ito. Well, ayaw ko rin na mag-dash. Okay? Plus, I'm going to get the profile picture that get original file name that last index of, we can use the last, you can use substring. Anong gamit ng substring? We get a substring, a smaller string from a longer string. Kuhanin ko lang yung .jpeg. Pero paano ko ma-determine yung dot? I can use further profile picture that get original file name that last index of dot. Okay, from that dot, okay, last index of dot, and then alisin ko na ito, wala nang gamit yan. So, ang gamit nito, okay? So, nag-generate ako ng random na ID concatenated with the file extension. How did I get the file extension? I get the original file which is download.jpg, that substring. Yung substring, it accepts the beginning index. The beginning index is identified by using the last index, profile picture that get original file last index of hahanapin na yung dot. Okay, so dot JPG, idadagdag na doon sa random, dadagdag niya na dito sa random. Try natin. Okay, bagalan lang natin para mag-gets niyo yung process. The reason na nahiraman kayo sa paggawa ng program kasi hindi nyo na-gets yung flow. Okay?
Hindi kaya ng kanyan, GPT. Matatagalan kayo. Ilang beses ay sino sa inyo na nag-chat GPT tapos hindi makuha-kuha yung result? Gawa tayo Lagay nga natin dito si Princess Kate, ibalik natin. Princess Kate Lakan Lali. Email. Siyempre, kuha tayo ng picture ni Kate. Kuha tayo ng picture niya. Tignan natin kung gaano na ka-spread yung mga picture niya sa Facebook. Kung wala tayong makita picture niya, protected pa. Yan ba yung pangalan mo sa Facebook? Yan? Ano yung spelling niya? Ay, ganyan. Sorry. Wow, ganda niya. Ito na lang, paano natin ito? Wow, ganda niya. Tingnan niya, save natin yan. View. Wow, ganda. Picture mo na. Tignan niyo yung file name niya, iba na. Ganito ang itsura ng UUID. Yun. Diyan, randomly generated. Ang haba. Kaya ang haba, litan natin. Okay lang yan. Wala namang problema o kaso yan. Okay? This time, paano natin basahin dun sa picture? Okay? So, anong route yan? Student/3. Tingnan nyo, iba yung link niya dun sa edit. Yung edit is ganun yung style. Paano gumawa yung ganun na link? Edit, yung kanina is student/3. This is another way of doing parameters. Again, I want to show you. Ang tawag dyan is query parameters. Pag nakakita na kayo ng ganyan, kung binabasa niyo yung mga sinesend ko sa Messenger, marami akong sinesend sa Messenger. Halo-halo. Kung hindi about sa faith, about sa technical stuff. May tinuro ako doon, the question mark begins the query. When we say a query parameter, when we say query parameter, yun yung mga input that we want to submit via the get request. Now, tignan nyo dito, magkaiba sila ng link doon sa view. Ang link niya /, paano gawin yung ganyan? Number 1, doon tayo sa index. Ganito ako gumawa ng link doon. This is just an alternative. So, pinapakita ko sa inyo dyan yung mga alternative. Depende sa taste nyo kung ano ang gusto nyo gawin. Kasi mas malinis itong ganito na link. Yan, mas malinis. Student/ID, that ID, the value of that is the student.id. Mas malinis yung tignan kesa yung query parameter style. Okay? Paano natin yan i-handle sa controller? Punta tayo doon /student. Saan natin mahanap si /student? Doon sa student controller. Nasa baba, si student. Yun, nag-proceed code na. Ganito yung itsura ng route for that type or that style of URL. So it's the name of the route / this variable holder. Okay, that's a variable holder. How are we going to retrieve that? We are going to use path variable annotation. Instead of request param, we use path variable. In ID, they should have the same name. And then, what's the use of this? We are just using this to bind the view and this controller in sending data from this, going there. Ito, pagbaliktad. Ang gamit nito, data from this, going to the student.html.
Ito naman, going from the student.html, going here. Kung makikita niyo yung exchange ng information, di ba? From HTML, going to the controller, controller, going to the HTML. Kasi nga, hindi tayo directly na makapag-code ng HTML and Java in one file. Kailangan natin mag-transmit ng information. So yung data dyan, ang purpose niya para dito, so we can send this data and be used in the student. At ito naman, this is something coming from the HTML and we just repeat it to process it. So, ang ginagawa natin dito when we go there, we get the ID and then we find the ID by ID. Ito yung student service get student na function natin. Anong gagawin yan? I-crawl niya yung array list natin, mahanap na yung ID, whatever the value of that ID. Hindi ko pa pala naturo sa inyo binary search. Nag-binary search ba kayo? Wala? Na-discuss na. Yung binary search yung pinakamabilis sa pag-search na item. Saka ko na lang na-discuss kung paano natin gamitin kay Java. Naka-built in na kay Java yun. Okay, and then it's going to fetch that S, and then we will send that S object. This is a student object. Okay? Ang result nito ay student object with the properties for K. Okay? Lakan-lali. Anong sagot? Anong sagot? Ha? Anong sagot mo? Sa tanong ko. May tanong ba ako? Ay, nakikinig. Wala naman akong tanong. Okay? Then, punta tayo kay student na template. Okay? Ayan na siya. Simple lang yan. Okay? Ang ginagawa ko lang dito is, in-display ko lang information ni Kay using the S, which is a student object. Here, ito siya. Bakit student na? Kasi, student na kasi, ang pangalan ng S, ang reference name ng S ito doon sa timely HTML ay student. Si student na yan, ay nandun na siya kay student. How to get the properties? We use the name of the object and then the property as long as meron tayong getter and meron tayong getter. Okay? Meron tayong getter ng profile picture. I-call ko sa inyo ito mamaya. Okay? I-explain ko itong image para nakopya pero din muna ako sa basic information. Meron din tayo yan para sa image yan. Medyo marami. Nandito yung basic na information niya, student middle name, student suffix, blah, 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 blah. Lahat ng properties. Nilagay na natin dun sa taas yung kanyang pangalan. Saan natin siya nilagay? Ito, first name and last name. And then student email. Kaya ang itsura niya dyan ay ito, yung pangalan ni Princess na maganda. At saka yung kanyang email, yung mga details niya. Paano natin na-catch yung picture na yan? Meron ito lang, dalawa. Okay? Ginagay ko ito kasi may mga records ako dati na walang picture. Di ba? Meron na tayong record ng una, wala pang upload picture. Ginawa ko ito, meron tayong if statement dyan, kung walang picture, meaning there is no set profile picture, meron tayong fallback na picture siya ng babae na generic or lalaki, depende sa kanyang gender. Ito ang magpapakita. Tignan nyo i-delete ko, alisin ko yung profile picture niya dito. Tignan nyo ang magpapakita, meron siyang default. Paano natin yan alisin? S.set profile picture. Delete natin, gawin natin siyang null. Save. Refresh natin. Makikita nyo kung ano ang magpapakita doon. Sakit na yung paa ko. Hindi, tapusin ko na to Hindi ko pa ito tatapusin natin next year. Turo ko na sa inyo lahat ng may turo ko, baka hindi na tayo mag-minig. Hindi, darating na yung dating mag-yon. Ito yung fallback picture. Yan, yung effect nung ganda niya, no? Yan yung effect
nito. Okay? Kapag walang profile picture, we're going to use a fallback picture na nakalagay dito dun sa static. You can just do it like that kung nakalagay sa static. Ito siya, oh. Yun. Meron tayong default female dyan. At meron din tayong default male. Masaya. Yay. Okay? Pero, ang sungit naman ng tsura niya. Pero, oh. Okay. Alisin natin ito. Demo lang yan. Alisin natin yan. Meaning, meron siyang value. Saan nagmawala? Mag-isama ka, wala na kaming time. Kailangan ko itong matapos. Okay? Pero, kung may laman yung picture, ito, paano nagkakaroon ng laman yan, sir? Kasi nung nagpe-fetch tayo ng data from the CSV, meron na atang problema itong buwan natin. You know, yan, pumupunta sa doon, nakasave profile kung magagano. Ngayon, paano natin, okay, by default, it's important that you understand it. By default, ang accessible lang sa internet or sa browser ay yung mga files na nakalagay sa static. Okay? Ngayon, yung mga files external to that, images, CSS, whatever, hindi mo yan mailoload automatic. Naglagay ako ng property dito sa application properties. Ayan. It's important. Ang trabaho nito is para i-expose to the internet or to the public yung laman nito, which is by default ay naka-private. That's not accessible. Naka-protect yan. But I want to expose this specific folder kasi nandiyan yung mga picture. How to do that? Gumawa ko ng property doon sa application of properties. Ang tawag dito ay Spring Web Resources Static Locations. This is just a way to add a publicly accessible directory to the World Wide Web or to the public. Okay, that's the name of the property. The value is class static file colon and then the directory that you want to expose. Ito siya. Yan, palitan mo lang yan. Whatever the name of the folder, subfolder. Para pag i-access ko yung image, doon tayo sa student, balikan na natin yun. Mag-i-slash ka na lang dyan and then the name of the file name which is stored in the profile picture. Okay? So isang slash nito and then plus the student profile picture, anong laman yan? Yung file name na nakalagay doon sa ito. Nakalagay dyan. And then, mag-slash ka na lang kasi naka-expose na to the internet. Dahil doon sa ginamit natin doon sa dito. Yan. Hindi gaganahin kung wala to. It's important. Anong purpose ito? We expose the data profile and protected directory to the internet for the images. Okay? Okay? So, kapag i-view nyo yung link na ito, ang source niya ay hindi. Ay, may time pa. 5 minutes. Restart ko lang siya. Pakita ko lang to. Last na ito, last na. Then, papakainin. Ay, papaalisin ko na kayo. Papaalisin ko na kayo. Then, since hindi ito nakaprotect, no, pwede kong automatically na-view yan. Hindi siya nakaprotect. Wait. Hintayin natin. O yun. Pag right click natin yan, ang magandang picture ni Kate. Ganito yung itsura ng link niya, guys. So, you know,
the file name. Okay? Wala nang data / profile picture kasi naka-expose na dun sa static. Okay? And, ano pa ba? Okay, and meron akong nadaanan kanina. Sir, bakit hindi ka nag-login? Kasi hindi pa ito nakaprotect ng ito, wala akong ganito na code. Sabi ko sa inyo, you always protect those necessary protected routes. Ito, check if user is login, copy nyo lang yan. Ilagay nyo siya before this, yan, and then inject nyo yung session dito. It's a HTTP session. Para ma-access nyo yung user na nakalagin. As simple as that. Any controller? Any controller? Any question? Take a guess, Inside will access the session value. At hindi lang user session ang pwede nyo i-store sa session. Pwede rin any type. Pwede rin object. Pwede nyo i-store sa session. Ang isang purpose ng session, it's aside from authentication, is to store data that persists across pages. Gagamitin natin yan dito pagdating na tayo sa pag-order. Yung transactional type. Any question? Any question, guys? Mag-question na kayo. Please, pag mag-question kayo sa akin, provide context. Hindi ko na-imagine yung code. Yung